Invite you to please stand, mga kapatid. Amen. For the words of the Lord, 2 Corinthians chapter 11. Praise God. 2 Corinthians chapter 11 verse 23. Ito po si Apostle Paul, and yung Corinth church, mga kapatid, ay nag-give up sa kanya, inabandon siya, and then dito in-enumerate niya yung kanyang pinagdaanan para sa ministry. 2 Corinthians 11:23, Are they servants of Christ? I speak as if insane, I more so, in far more labors, in far more imprisonment, beaten times without number, often in danger of death. 5 beses nilatigo ako ng mga Hudyo na may 39 lashes. 3 times akong pinagpapalo ng rods, I was stoned. 3 times akong nakaranas ng shipwreck. A night and a day I have spent in the deep. Me, I want you to pay attention to this, of concern for all the churches. Pinagdaanan niya ito, hindi dahil may inaasikaso siyang negosyo. Pinagdaanan niya ito, hindi dahil inaabot niya yung kanyang pangsariling ambisyon. Dinaranas to ni Pablo, hindi dahil meron siyang pangarap na gusto niyang makamtan. Pero pinagdaanan to ni Paul dahil mahal niya ang church. Mahal niya ang iglesia ng ating Panginoon. Bawat pagsubok, persecution, heartache and pain, tiniis ni Paul dahil mahal niya ang iglesia ng ating Panginoon. So I want to preach to you, mga kapatid, this morning, loving the church even when it hurts. Loving the church, even when it hurts. Do you love your church? Yes. Do you love your church? Yes. Amen. Let's raise our hands. Let's pray, mga kapatid. Lord Jesus, alam mo ang pakiramdam, Panginoon, ng mapag-isa. Alam mo ang pakiramdam ng nalulungkot in isolated life. Kaya, Panginoon, binigyan mo kami ng church to make us feel that we are never alone. Hallelujah. May kasama kami in this journey to worship with you and to magnify you, God. Thank you, Lord, for the church, Panginoon, na iyong ibinigay. Hallelujah. We cannot imagine ano ang buhay namin ngayon kung wala ang iglesia ng ating Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iglesia. And together, Lord, as we hear your words, help us, O Lord, mas lalong tumaas ang aming pagmamahal, dedication, Panginoon, at affection sa iglesia ng Panginoon. Purihin ka, let your name be honored, and let your word be exalted, and let your, hallelujah, name be glorified this morning in the name of Jesus Christ. Put your Bibles down, and one more time, let's give the Lord a mighty, mighty clap of praise and shout unto the Lord with a voice of triumph. Kung gusto mong tumalon, pwede kang tumalon. Kung gusto mong sumigaw, pwede kang sumigaw. I want to praise the Lord today because I love my church. Hallelujah. Apiran mo yung katabi mo, kanan kaliwa, sabi mo, I love my church. Praise God. You may be seated, mga kapatid. I love the church. I love my church. Ang church ay naging parte na po ng aking buhay since childhood. Tulad ng inyong pastor. Mula sa simula, ang buhay ko ay umiikot na sa simbahan. My father was a pastor. Ang mother ko isang preacher. Ang mga uncles ko ay mga pastors. At halos lahat ng mga pinsan ko ay preacher ng gospel ni Jesus Christ. Sa church ako nakakilala sa Diyos. Sa church ko na-encounter na totoong may Diyos na buhay at pwede natin siyang maranasan ngayong umaga. Sa church ako natuto ng salita ng Diyos. Sa church ako natutong kumanta ng mga makalangit na awitin kahit sintonado, mga kapatid. Gaya ng pastor nyo rin. Praise God. Hallelujah. Sa church ako natuto magpuri. Ang church ang dahilan bakit in love ako kay Jesus Christ. Ang church ang naghubog sa akin
Kaya naging ministro ako ng Diyos. Salamat sa Bible School, pero hindi Bible School ang nag-train sa akin sa ministry. Ang local church ang nag-train sa akin sa ministry. Dagdag na lang ang Bible School, mga kapatid. Marami akong kaibigan noong elementary and high school and college. Pero ang mga lifetime friends ko ay mga taga-church. Ang mga kaibigan na kasama ko hanggang ngayon ay mga taga-church. At ang kaibigan ko na kasama ko hanggang doon ay taga-church, mga kapatid. Hallelujah! My true friends are in the church. Salamat sa college friends. Salamat sa high school friends. Pero walang higit sa mga friends natin sa loob ng church. Everybody shout, I love my church. And thankfully, yung mapapangasawa ko ay na-meet ko rin sa church. Hindi sa sabungan, mga kapatid. Hallelujah. And I'm praying earnestly, one day, ang mga anak ko at mga apo ko ay ma-in-love din sa church, mga kapatid. Bawat parte ng aking buhay, bawat anggulo ng aking buhay ay umiikot na sa church. And I am profoundly thankful to God for the church. Nasaan kaya tayo ngayon kung wala ang church? Saan kaya si Brother Bobby tumatalo ng ganun ngayon kung wala ang church, mga kapatid? Hallelujah, baka nasa sabungan na rin yan at inuman, mga kapatid, dahil yung boses niya talagang pampalakas ng manok, mga kapatid. Hallelujah! Nasaan kaya tayo ngayon kung wala ang iglesia, mga kapatid? The church is my lifeline. The church is my refuge. Sa mundo na pabagsak, merong church na nanatiling matibay at nakatayo, mga kapatid. Sa mundong magulo, sa church may kapayapaan. Sa church may kagalakan. Sa church may tagumpay. Oh, I love my church! I love my church. Everybody shout, I love my church. Sa panahon natin ngayon, ang daming bagay na nagtutulak sa atin na itakwil na ang church. Naririnig natin ang mga issues ng mga pastors na driven by greed, mga pastors na inabuse ang kanilang authorities. Nakikita natin mga kapwa sa pastor nag-aaway-away patungkol kay Duterte, mga kapatid. Hallelujah. Nakikita natin pastors, inaaway ang members, inaaway ang pastors, members to members, nag-aaway, mga kapatid. At marami nang umalis sa church. At marami nang nag-backslide dahil hypocrite daw ang mga tao sa church. And they are correct, mga kapatid. Hallelujah. Marami nang nag-bounce from one church to another. Tinatawag na church hopping, mga kapatid. Kung may island hopping, meron ding church hopping dahil nakakatiso daw ang mga tao sa church. Pag naririnig natin ito, minsan ang bilis, manlamig ng ating pag-ibig sa church. I know it's painful. I know it's heartbreaking. But today, we need to look at the church the way Jesus looked at it. Tignan natin ang church kung paano tinignan ni Jesus ang church. Alam kong maraming mga imperfect people sa church. May mga kasalanan sa church. May pagkukulang ang church. Pero sa mata ng Diyos, the church is still His bride. The church is still beautiful in His eyes. Isaiah 62 verse 3, ang tawag ni Lord sa atin ay mga maluwalhating korona sa kamay ng Panginoon. Tingnan mo yung mukha ng katabi mo. Mukhang may korona, mga kapatid. Virus. Hallelujah. Sabi ng Biblia, we are like a crown of beauty in the hand of the Lord. Hallelujah, para tayong mga puting koral sa mataas na kamay ng Diyos. Royal headband. Sa King James is diadem ang tawag sa atin, mga kapatid. Yes, maraming failures ng church. Yes, minsan nagkaroon ng mga maling decision ng church. But the church is still the crown of glory in the eyes of the Lord. It is still a jeweled gold in the eyes of the Lord. Composed man to ng mga sinners at mga kapatiran
ilan na nagkakasala pa rin, mga kapatid. But time will come, babalikan ni Jesus ang iglesia without spot and without wrinkle. Hallelujah. So it's normal sa ngayon, things get messy in the church. Because the church is a community of imperfect people. Sama-sama tayo dito, mga kapatid. Pero ang utos sa atin ng Biblia, mahalin natin ang church, warts and all. Kasama lahat ng mga tagyawat, kasama lahat ng mga tigidigs, mga kapatid. Kasama lahat ng imperfection. Yakapin natin ang iglesia ng buong-buo, mga kapatid. Hallelujah. I'm not speaking about false doctrine. I'm not speaking about spiritual abuse. Pero normal lang sa church, magkakaroon tayo ng mga banggaan, ng mga attitudes, different personalities, different perspectives, different argument. And sometimes, may decision ng church na parang unfair para sa'yo. Pero wag mo iiwan ang church dahil lang may mga ganyang problema, mga kapatid. Love the church, warts and all. Mahalin mo ang church. Ibigin mo ang church. Love it. With all its imperfection. Ganun talaga. May mga kapatiran, ang baho pa rin ng kilikili. Mahalin natin mga amoy putok sa church. Hallelujah. Nasa music team ata. Ay, di, wala sa music team, mga kapatid. Hallelujah. Mahalin natin lahat ng mga kahinaan, mga pagkakamali. We need to love the church, warts and all, mga kapatid. Hallelujah. Kaya kung na-offend man kayo minsan sa church, we want to say, we're sorry. Kung may mga nasabi kaming na-hurt kayo, we're sorry kung may mga decision kami na minsan hindi namin natimbang ng tama. We are sorry, mga kapatid. However, with the help of the Lord today, iko-convince ko kayo na mahalin nyo ang inyong iglesia. Mahalin mo ang church higit pa sa career mo. Mahalin mo ang church higit pa sa negosyo mo. Kasi the reason na binigay sa ni Lord sa iyo ang career na yan para tulungan mo ang church. Binigay ni Lord ang business na yan para tulungan mo ang church. You are blessed to bless the church. Hindi ka blessed na Lord para ikaw lang kakain yan lahat by yourself and hoard it all for yourself. Blines ka ni Lord para alalayan mo ang iglesia, para tulungan mo ang simbahan, mga kapatid, at mahalin mo ang church ng buong buo. Hallelujah. Bible says, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Wala akong nakitang supportive sa church at namulubi, mga kapatid. Wala akong nakitang faithful sa church at mas lalong naghirap ang buhay. Wala akong nakitang faithful sa iglesia ng Panginoon at nagkanda malas-malas ang buhay. No, right now, you can see, hallelujah, I have been young and now I'm old, but I have never seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. I don't care anong iniisip mo ngayon. I love my church. Kapiran mo ulit katabi mo, sabi mo, I love my church. When I say love your church, I'm not speaking about the building. I'm not speaking about the organization. Because the Bible says in 2 Corinthians 5:1, we have a building of God, an house na hindi gawa sa kamay, but eternal in the heavens. In Acts 7:48, the Most High dwelleth not in the temples made with hands. But when I say, love your church, biblically, ang ibig sabihin yan, love the people. At doon tayo naiinis, mga kapatid. I mean, si Lord madaling mahalin kasi mabait si Lord. Faithful si Lord. Mabuti si Lord. Mahaba ang pasensya ni Lord. Pero yung mahalin yung katabi mo, iyan ang medyo mahirap-hirap, mga kapatid. Tingnan nyo, pag mag-preach tayo ng loving kay God, todo magpuri. Pero pag mahalin na yung kapatid, wala nang nagpupuri, mga kapatid. At kasama dyan ang patawarin mo siya ng walang katapusan.
Magkasala siya, patawarin mo siya. Magkasala siya, patawarin mo siya. Magkasala siya, patawarin mo siya. Ang buhay ng Kristiyano ay walang katapusan na pagpapatawad sa ating kapwa. Bakit? Dahil ganyan din ang ginawa ng Diyos sa iyo. Araw-araw ka nagkakamali. Araw-araw kang nagkakasala. But the steadfast love of the Lord never cease. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is His faithfulness. Alam kong mahal mo si Lord, pero mahal mo ba yung katabi mo? Hallelujah. Mahal mo ba yan na disagree siya sa mga prinsipyo mo sa buhay? Mahal mo pa rin ba yan kahit binabash ka niya palagi? Mahal mo pa rin ba yan kahit kinikriticize ka niya palagi? Mahal mo pa rin ba yan kahit lahat kinakamayan niya, ikaw hindi ka niya kinakamayan? Hallelujah. Hallelujah. Kaya ganado tayo kantayin yung, yung kanta na, ang pangako niya di nag-iiba, di tulad ng iba dyan. Hallelujah. Kasi pag kinakanta natin yun, parang sarap tumingin sa paligid eh. Di tulad ng iba. Hallelujah. Parang may hugot, mga kapatid. Hallelujah. But I'm sorry to tell you, ang sabi ng Biblia, pag sinabi mong mahal mo ang Diyos at galit ka sa iyong kapwa, you are a liar, mga kapatid. And liars goes to hell. Hallelujah. Paano mo mamahalin ang Diyos na hindi mo nakikita? Yung sarili mo ang kapatid na nakikita mo, nakakasama mo, hindi mo kayang mahalin. Mahalin mo ang church. May mga loko-loko talaga dyan. May mga pasaway talaga dyan. Yakapin mo lahat yan ng buong buo dahil yan ang iyong church. Ang tunay na sukatan na mahal mo si Lord ay makikita sa pagmamahal mo sa iyong kapwa. Wala yan sa galing mo mag-preach, wala yan sa galing ng theology mo, wala yan sa lalim ng doctrine mo, wala yan sa taas ng talon mo, wala yan sa galing mo kumanta. Makikita yan paano ka makisama sa mga taong mahirap. Pakisamahan, mga kapatid. Hallelujah. Paano mo mamahalin yung mga taong makukulit, yung mga taong pasaway. Nakikita ba yun sa atin? Now, I know Park Church is a worshiping church. Walang makakumpara sa park pagdating sa worship. At minsan, ang mahirap pag nag-preach ako sa ibang church, nakalimutan ko, hindi pala ako sa park. Dahil bigay todo ko, yung mga tao nakaganon lang. Ay, wala pala ako sa park. Miss ko si Brother Bobby. But Jesus says, kung ikaw ay may kaaway na hindi pa na-reconcile, huwag ka munang mag-worship. Magdala ka muna ng gift, wag mo munang dalhin sa altar. Kausapin mo yung tao, mga kapatid. Oh, hallelujah. I don't care gaano kayo kagaling mag-speak in tongues. Kung hindi kayo marunong mag-sorry, you are not a true Christian, mga kapatid. Oh, hallelujah. Kung hindi ka marunong mag-apologize, kung hindi ka marunong lumunok ng ego mo, hindi ka totoong Kristiyano, mga kapatid. Para kay Jesus, relationship is more important than worship. Because kung mag-worship ka with hatred, with bitterness, with anger in your heart, God said, I will not accept your worship. Hanggat may mga unresolved issues ka. Oh, hallelujah. Di mo sa katabi mo, I love my church. Kahit magaling ka tumugtog, magaling ka magsalita, sa mata ng Diyos, pag wala kang pag-ibig, you are a sounding brass and a tinkling cymbal. Puro lang ingay pero mababaw. Puro lang ingay pero walang lalim, walang dating, mga kapatid. Hallelujah. Kailangan nating ibigin ng church. Lagi na tayo pinipreach, mahalin ang Panginoon. Mahal natin Panginoon, napakadali lang yan. Mahalin ang pastor, madali lang, gwapo siya, mga kapatid. Pero mahalin ang iyong kapwa. Na isasantabi mo yung pagiging maldita mo, pagiging masungit mo, yung pagiging maarte mo, matuto kang iset aside yan at ibigin mo ang tao, mga kapatid.
Alam to ni Pastor Misha, ang personality ko mga kapatid ay talagang solid introvert. Ayoko na ipag-usap, ayoko na ipagkamayan, suplado ko dahil mga gwapo, suplado mga kapatid. Ayoko nang mula malapit, ayoko yung ako yung mag-first approach. Gusto ko palagi doon lang sa kwarto, magbasa, manood mga kapatid. Hallelujah, mas gusto ko palagi mapag-isa. At pag sinabi ko sa church na, alam nyo ba, introvert ako, yung mga kapatiran ayaw maniwala. Comedy ka talaga, pastor. Ayaw nilang maniwala na introvert ako. Pero dahil nasa ministry ako, at kailangan maiparamdam ang pagmamahal sa kapwa, sinantabi ko yung introvert na yan. Sinantabi ko yung aking mga trait, mga kapatid, and reach out and save those na kailangan maramdaman ang pag-ibig ng ating Panginoon. Oh, hallelujah! Alam ko may mga natural trait tayo, pero pag may Holy Ghost ka na, hindi na natural trait mo ang nagdo-dominate sa'yo. Ang Holy Ghost na ang magtutulak sa'yo. Lapitan mo yan, kamayan mo yan, yakapin mo yan, ipag-pray mo yan, kamustahin mo yan, bisitahin mo yan, yayain mo yan, kumain sa Dunkin Donuts. Ganon mga kapatid, if you have the Holy Ghost, lalo kang tuturuan ng Diyos, mahalin ang iglesia. Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Love them. Love them. Love them in their process. Love them in their progress. Love them in their lowest moment. Kahit hindi nagre-response, para ngayon, mahalin mo pa rin. Kahit ilang beses sinabihan, huwag ma-late, late pa rin, mahalin mo pa rin. Ilang beses na mga kapatid sinabihan, huwag gawin yan, huwag gawin to, ginagawa pa rin. We must love them. Oh, it is my prayer this morning, Lord, teach us to love the way you love people, Panginoon. Hallelujah. Teach me to love the church. Teach me to love the people. Dapat Sabado pa lang, hallelujah, yung puso mo linggo na. Sa sobrang excited, makita ko na naman si Brother Bobby. Makita ko na naman si Brother JP. Makita ko na naman si Brother Ali. Makita ko na naman si Pastor Misha. Makita ko na naman si Sister Dayan. Mga kapatid, dapat meron tayong joy palagi na makita ang ating mga kaibigan, mga kapatiran, mga kasama sa church. I just don't love the Lord. I love the Lord by showing it to the church. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Sino niya sabi? Ayoko sa church, hindi naman perfect mga tao dyan eh. Sabihin mo sa katabi mo, alam mo ba, bakit hindi perfect ang church? Kasi andito ka. Kasi andito ka, hindi ka perfect. Kaya hindi perfect ang church. Kasi andito ako, kaya hindi perfect ang church, mga kapatid. Pero sa kabila ng ating imperfection, tinawag tayo ng Diyos. Pinili tayo ng Diyos. Ginamit tayo ng Diyos. Although may struggle in the middle, may struggle in the process, but God still called us as chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people. Walang perfect na church. Dahil walang perfect na pamilya. Meron bang pamilyang perfect? Wala, mga kapatid. Minsan nga, sarili mong pamilya yung kabigatan mo sa buhay, mga kapatid. Hallelujah. Nawawala agad yung Holy Ghost mo eh. Kasama mong pamilya mo minsan. Walang perfect na pamilya. Wala rin perfect na church. At kung may perfect na church, at lumipat ka doon, hindi na tuloy perfect, lumipat ka na doon eh. Ikaw yung sumira ng perfection ng church. Sabi natin, ayoko si Pastor Misha yung pastor eh. Mas gusto ko si Bishop eh. Mas gusto ko yung, oh come on, yung gano'n ni Bishop, na sinturon. Gusto ko si Bishop, ayoko si Pastor Misha. Kung ako papapiliin, ayoko si Pastor Misha eh. Bakit? Pag si Pastor Misha ba papapiliin, kayo rin ang pipiliin niya, mga kapatid. Tingin mo ba kayo rin ang membro na gusto ni Pastor Misha? Ayaw mo man sa pastor mo, ayaw rin ng pastor mo sa'yo, pero tayo ang pinagsama-sama dito ng Panginoon kasi nakita ng Diyos
tayo ang may perfect chemistry na magtulungan para ipangaral ang ebanghelyo. Isang tabi mo ang pride, isang tabi ang criticism, isang tabi ang murmuring spirit, at sabihin mo, gagawin ko ang lahat para lang mapatunayan, I love my church. Hallelujah. Kailangan natin ng baptism ngayon ng pagmamahal sa church. I know we need to reach souls, we need to evangelize, but remember, ang gathering every Sunday is not for the unbelievers. It's always for the saints. But we are here to encourage them na makita nila ang tunay na worship. Kaya kalokohan yung mga ina-adjust nyo yung worship nyo dahil krusada, mga kapatid. Ina-adjust nyo yung intensity ng pagpupuri dahil may mga bisita. That is so wrong, mga kapatid. We don't gather to evangelize. We gather to worship. But we scatter to evangelize. Andito tayo para magpuri. Andito tayo para magmahalan. Andito tayo para itaas ang Panginoon. At dapat lang ma-witness ng mundo ang pag-iibigan ng iglesia. Oh, hallelujah. Alam ko hindi perfect ang church, pero wag mong kakalimutan, ang church ang ginamit ni Lord, kaya nakilala mo si Lord. Hindi man perfect ang church, pero ang church ang ginamit ni Lord, kaya ka natutong mag-pray, kaya ka natutong magpuri, kaya ka natutong maglingkod sa Panginoon. Hindi man perfect ang church, pero kung hindi dahil sa Park Church, matagal ka na sanang nasa false doctrine ngayon. Thank God for the church. Nakatapos ako ng pag-aaral dahil sa church. Church ang bumuhay sa amin. Sa ministry, mga kapatid. It's always a church. Nakatapos ako ng college because of the church. And by the way, ang totoong nagbigay ng impact sa buhay mo ay hindi General Conference. Hallelujah. Hindi youth camp. Hindi APYC. Ang totoong nagbigay ng impact sa buhay mo ay yung local church. Pag active ka sa malalaking gawain pero absent ka sa local church, kaya wishy-washy ang pananampalataya mo, mga kapatid. Ang local church ang nag-pray sa'yo. Ang local church ang umalalay sa'yo. Ang local church, tuwing prayer meeting, yung mga senior citizen natin dito, nag-iiyakan, binabanggit ang pangalan mo. Salamat sa malalaking gawain. Salamat sa conference. Pero yung local church, doon natin ibuhos yung ating buhay. Oh God, that's why we are forever thankful for the church. I love my church. I love Park Church, mga kapatid. I am blessed. I'm so blessed na ako ay lumaki, mga kapatid, sa church. I am beyond grateful na belong ako sa isang pamilya na dinedicate na nila yung kanilang buhay sa ministry. Hindi sila mayayaman, wala silang negosyo, wala silang maraming sasakyan. Pero ang tanging pamana ng aming pamilya sa amin mula sa aming lolo ay ang treasure ng salita ng Panginoon. Heaven and earth shall pass away, but the word of God shall never pass away. I am so thankful to God na nabilong ako sa Pestaño family, Buscano family, Gamayon family, ng mga naglilingkod sa Panginoon. Pero may ilan sa inyo dito, hindi kayo lumaki sa ganun. You didn't grow up in a Christian family. And I am so sorry. Siguro may iba sa inyo, you grew up in an abusive father. Or you grew up in a negligent mother. Tinakwil ka ng sarili mong pamilya. Pero tignan mo, saan ka nakahanap ng pamilya nung wala kang pamilya? Saan? Dito sa church! Nung wala ka, nung nag-iisa ka, nung walang tumanggap sa'yo, saan ka nakahanap ng sanctuary? Saan ka nakahanap ng refuge? It's here in the church. Wala kang tatay? Wala kayong tatay? Ang daming tatay dito sa church. Kayo na lang mamili
May matangkad, may kulot, may kalbo. Mga kapatid, kompleto dito sa tatay. Wala kayong nanay? Ang dami mong nanay dito sa church. Bibentahan ka pa ng peanut butter. At pulburon at siomay, mga kapatid. Ang daming nanay magmamahal sa'yo dito. Wala ka mang physical mother, pero hundreds ang mother mo dito. Spiritually, mga kapatid. Wala kang kapatid, one to sawa ang kapatid mo dito. Hallelujah! Dito meron kang pamilya. Oh God. Sino ka man ngayon na hindi ka lumaki sa Christian family, huwag ka nang mag-self-pity. God gave you the church. This is your family. This is your family. And this is the greatest family in your whole life. The church. Oh, I love the church. I love the church. Wala ka pang asawa? Baka andito lang sa church. Pasulyap-sulyap, pakunwari, patingin-tingin dyan, mga kapatid, sa'yo. Diba, Sister Joanne? Hallelujah. Andito lang sa church. Hallelujah. Thank God na nung wala tayong pamilya, pinigyan tayo ni Lord ng church. Pag birthday mo, sinong unang mag-greet sa'yo? Ang church. Pag magpipray ka para makapasa sa board exam, sino ang kasama mo sa prayer? Ang church. Pag nasa hospital ka, sinong dumalaw sa'yo at nagpipray sa'yo? Ang church. Nung discourage ka, sinong nag-encourage sa'yo? It is the church. Come on, if you love your church, you must rejoice this morning. You must celebrate. You must be thankful. I belong to a wonderful Christian family. They are not perfect, but they are real. Oh, I love my church. Sabihin mo ulit sa katabi mo, I love my church. Thank God for the church. At itong mga nakikita mo, ito rin makikita mo sa langit, mga kapatid. We are one family. Huwag kayong maniwala sa mga nagsasabing, alam mo, ang paglilingkod sa Diyos, ano yan, kanya-kanya yan eh. Hindi tayo magpakilamanan, minor business na lang. Ang paglilingkod sa Panginoon, personal to personal. Huwag na kayong magsali-sali. I don't believe that, mga kapatid. Yes, it starts as a personal relationship with God. Pero para ma-sustain at ma-nourish yung personal, kailangan mo ma-involve sa corporate relationship with God. Because no man is an island. Hindi mo kayang maging spiritual mag-isa. Hindi mo kayang maging holy mag-isa. Hindi mo kayang maging malakas mag-isa. We need one another as different members in the body of Jesus Christ. Ano sabi sa Hebrews 10:25? Not forsaking the assembling of ourselves together as such some manner is. Ibig sabihin, nung time na to, Pastor Misha, meron ding mga Christians na hindi nag-church. Anong sabi ng writer ng Hebrew, huwag niyong gayahin yung hindi nagsisimba. Hindi ka tatagal sa paglilingkod sa Diyos. Hindi ka ganun kalakas. Hindi ka ganun kagaling. Sino dito ang makakapag-testify? Nangihina tayo mula Monday to Saturday. Drain na drain tayo, exhausted tayo. Pero pagpasok natin sa Sunday, pagpasok natin sa church, at narinig mo yung mga kantahan, at narinig mo yung awitan, at narinig mo yung preaching ni Pastor Misha, at narinig mo yung preaching ni Bishop, there's something na nangyari sa loob-loob mo na hindi mo mapaliwanag, na lumabas ka, puno na ng lakas, puno na ng kagalakan, puno na ng pag-ibig. Thank God for the church! Sino na naranasan hindi makapagsimba ng Sunday? Taas ang kamay. Huwag mahiya, mga kapatid. Parang anong pakiramdam? Parang may impyerno tayo, no? Parang feeling natin, backslider na ba ako? Kulang na kulang yung linggo. Pero anong pinakamasarap na tulog? Pagkatapos ng simba.
Hindi natin alam bakit ang sarap matulog. Umayos kayo mamaya sa hapon, mga kapatid. Hallelujah, sisigawan ko talaga kayo mamaya. Ang sarap matulog. Pagkaling simba, hindi mo alam. Parang feeling mo yung unan mo. Ulap, mga kapatid. Parang ready ka na. Sige na, Lord, kunin mo na ako. Go, go. Hallelujah. At anong pinakamasarap na kain? Yung after din ng simba. Hindi ko rin alam bakit ang sarap mananghalian after ng isang Holy Ghost revival service. After ng isang praise break, after ng isang talunan, ang sarap kumain pagkatapos. Yun yung preaching ni Pastor Misha. The joy unspeakable, full of glory. Saan mo mararanasan yan? Not when you are alone, but when you are in the church. Lahat ng mahal ng church pumalakpak. I love my church, I love my church, I love my church. I love my church. Thank you, Jesus, for the church. Hallelujah. Dito sa church, para tayong mga baliw. We pray together, we cry together, we laugh together. And then we cry na naman, then we laugh na naman, tapos upo na naman, tapos tayo na naman, upo na naman, tayo na naman, upo na naman, tayo na naman. Para tayong mga baliw. We do this together. And one day we will meet the Lord in the air together. Oh, I can't imagine that day. The sky will split open and Jesus Christ with His angels will come down and redeem and rescue and prepare the rapture-ready church at sasalubungin natin ang Panginoon. Oh, I cannot define it. I cannot describe it. Anong feeling? One day, we will meet the Lord in the air. I mean, i-type mo sa internet yung heaven, ang daming AI-generated ng picture ng langit. At kahit AI lang yun, sabi mo, grabe, no? Yung mga Bisaya, mga kapatid, grabe talaga ba? Hallelujah. Kaya ang feeling, no, talaga, punta ng langit. Let me tell you, gaano man kaganda yung nakita nyo sa internet, higit pa doon ang ganda ng langit. Sabi ng Bible, sa sobrang ganda ng langit, hindi kayang i-imagine ng utak. No eye has seen, no ear has heard, no mind can conceive what God has prepared for those who love Him. Hindi kayang ma-imagine gaano kasaya makarating sa langit. Pero bago mo pangarapin doon, maging faithful ka muna sa iyong local church. Oh, hallelujah. I mean, hindi ako pastor, pero I can feel in my heart gaano kasakit na maraming tao sa church na ayaw mag-cooperate sa church. Gusto lang nila yung tamang upo, tamang simba. Tapos hilig nilang pwesto sa likuran talaga eh. Hindi ko kayo pinapagalinatan nasa likuran dahil alangan naman saan kayo upo. Pero madalas yung mga church-goer lang, upo lang gusto niyan. Upo, yan mga talon, pagod naman yan. Pawis pa ako dyan. I don't know why you don't want to involve in the church. Hallelujah. I don't understand bakit satisfy ka na maging spectator ng church, na maging attender ng church. Sabi ni Bishop last Sunday, the church is not a show. Hindi ito isang concert na upo lang kayo at manunood kami, panoorin nyo kaming mag-perform. Church is a fellowship. Get involved here. Join here. Share your talent. Share your gift. Hallelujah. Encourage. Edify one another. Church is a shared life. Share your life in the church. Huwag kang makontentong taga-nood lang. Share your life in the church. I know na this church, lagi tayo matagal na series na Gifts of the Spirit. But that gifts of the Spirit is not for you. It's for the church. Para sa ikatitibay ng church. Alam nyo ba, maraming beses na discourage kayo at yung gift ng isang kapatid mo ang mag-e-encourage sa'yo.
Ang problema, absent ka. Paano ka mapapalakas na ngayon nilalabas na ni Pastor Misha yung spiritual gift na binigay niya si Lord na yun ang magpapalakas sa iyo, pero absent ka, mga kapatid. That's why wag mong tanggihan, wag mong kalimutan, wag mong ibaliwala ang simbahan. Stop saying na mahal ko ang Diyos pero hindi ang simbahan. Hallelujah. Galit na kayo, mga kapatid. Don't worry, intro pa lang to lahat. Fruit of the Spirit. Yung fruit, may nakita ba kayong puno na kinain yung kanyang bunga? No. Nag-produce siya ng fruit. It's always for others, not for yourselves. Binigyan kayo ng talent ni Lord, that's for the church. Binigyan kayo ng ability ni Lord, that's for the church. Huwag mo hayaan bilhin ng mundo yung binigay ni Lord sa iyo na para gamitin mo sa church. Naiinis na ako, mga kapatid. Hallelujah. Well, hallelujah. Lagi ka namang naiinis eh. Hallelujah. Walang Kristiyanong ermitanyo, mga kapatid. Bahala sila dyan. Fellowship sila, ako dito lang mag-aayuno, mananalangin. Sa haba na ng balbas mo, mga kapatid. Walang ermitar, Christian hermit, monk, mga kapatid na mag-isa ka. No. Share your life to the church. May discourage dyan na kailangan marinig ang testimony mo. Dahil pag narinig nila ang testimony mo, mga kapatid, mapapalakas sila, mga kapatid. Hallelujah. Get involved in your zone. Get involved in the local church. Kung may talent ka, ipagamit mo sa church. Huwag mong ibigay sa mundo. Ibigay mo sa church. Hallelujah. So yun lahat ng introduction. Dito na tayo sa preaching. Merong tatlong dahilan why you should love your church. Number one, I love the church because Jesus Christ built the church. Ang iglesyang ito ay hindi itinayo sa galing ng tao, talino ng tao, husay ng tao, gift ng tao, ability ng tao, skill ng tao. Ang church na ito ay itinayo ni Jesus Christ, mga kapatid. Matthew 16:18, upon this rock I will build my church. At sinabi pa sa Malakay 3:17, ang tawag daw sa atin ni Lord ay mine. They shall be mine. Hallelujah. Paglalapit ka sa doktor, anong tawag sa'yo? Patient. Paglalapit ka sa lawyer, anong tawag sa'yo? Client. Paglalapit ka sa teacher, anong tawag sa'yo? Student. Pero paglalapit ka kay Lord, anong tawag niya sa'yo? You are mine. Hindi ako confused sa identity ko. I know who I am. I know who I am. I am yours and you are mine. Kaya ang demonyo, galit na galit sa'yo. Gusto niya sirain ang buhay mo. Gusto niya sirain ang pamilya mo. Pero hindi siya nagtagumpay because you are under the property of God. Oh, hallelujah. Sabi ni Lord, maraming church sa mundo. Pero isang church lang yung my church. There's only one church that is my church. Ang church lang ang tanging entity na tinayo ni Jesus. At ang church lang ang tanging entity na binili ni Jesus. Hindi siya bumili ng investment, hindi siya bumili ng lupa, hindi siya bumili ng building, hindi siya bumili ng Coliseum. Ang binili niya ay tao. At binili niya ito ng presyo na hindi natin kayang bayaran. Kaya ang sabi ni Paul in Acts 20:28, feed the church of God that is purchased with His own blood. Binili niya ang church ng kanyang sariling dugo, mga kapatid. And that's why 1 Corinthians 6:20, for ye are bought with a price. Hallelujah. Now listen to me. I know, I'm sure, the Word of God says, mahal ni Lord ang world, right? John 3:16, for God so loved the world. Now hear me, pero hindi niya aasawahin ng world. Ang aasawahin niya ay ang church. That's why, mga bisita, dinala kayo dito ni Lord para maging parte kayo ng church.
Dahil ang mundo hindi aasawahin ng Diyos. Ang mundo ay hindi pakakasalan ng Diyos. Ang pakakasalan lang ng Diyos ay yung mga nasa church, yung iglesia ng Panginoon. Oh, Jesus. 1 Peter 1:18-19, tayo ay tinubos hindi sa pilak o ginto, kundi sa mahalagang dugo ni Kristo. Walang dungis at walang kapintasan. That's why we love the church. Hindi dahil si Pastor Misha may-ari ng church. Hindi dahil si Reverend Cesar may-ari ng church. Mahal natin ang church dahil ito ay pagmamayari ni Jesus at binili ito ni Jesus, sign ng kanyang banal na dugo. Secondly, I love the church because the church is the steward of God's truth. Sa church, ang lugar na makakarinig ka ng walang iba kundi katotohanan, mga kapatid. We are living in a time of information explosion. Maraming deception, opinion, misleading philosophies and theories. Maraming kumakalat ng mga information, walang Diyos. Ang tao ay galing sa unggoy. Kahit mukha kang baboy, galing ka pa rin sa unggoy. Purgatory. Pagka namatay ka daw, may 7 babae nag-aantay sa'yo sa langit, mga kapatid. Movement sa Amerika na tinatakbo na sinasabi nila that God is gay. These are all the information explosion na kumakalat sa ating mundo, mga kapatid. Pero pagdating mo sa church ang detoxifier ng lahat ng mga kasinungalingan na na-absorb mo sa internet. Sa mundo na puro theory lang, sa mundo na puro deception, merong church na nanatiling nakatayo sa katotohanan ng salita ng Diyos. We love the church because we love the truth. Hallelujah. And the truth shall make you free. The church is the bearer of truth. Saan tayo pinalaya? Pinalaya sa kasinungalingan, pinalaya sa kadiliman, pinalaya sa pambubulag ni Satanas. Nung tayo pumasok sa church, may mga alam tayo noon na mali pala yun dahil ipinangaral sa atin ang katotohanan ng salita ng Panginoon. Hindi ko na sasabihin yung lugar. But somewhere out there, somewhere in part of the world, nangaral ako, mga kapatid, at merong Amerikano doon sa harapan. At nung nangaral ako, Pastor Misha, alam mo naman, mag-preach tayo about impyerno, di ba? Impyerno, kasalanan, then salvation, mga kapatid. Hallelujah. And then, tawag na altar call. At habang nag-altar call, mga kapatid, nilehans ko yung Amerikano. Laki, parang 6-footer, mga kapatid. Ganoon ako kaliit, naglehans sa kanya doon. Hallelujah. Nung ginanon ko yung kanyang kamay, ginanon niya ako, don't touch me. Mga kapatid, galit na galit siya sa akin. Sabi niya, sabi ko, Sir, what's the problem? You were condemning the people. You're a flamethrower. Sabi niya, kinokondem ko daw yung tao dahil nag-preach ako ng kasalanan, nag-preach ako ng impyerno, nag-preach ako ng kailangan nila magsisi. Sabi niya sa akin, you should only preach about the love. The love of Jesus. The love of Christ. Don't condemn the people. Don't hurt the people. At di ko alam ano nangyari sa akin. Habang nagre-revival yung paligid, andun kaming dalawa, nagdidebate sa gitna, mga kapatid. Hallelujah. Maliit na Pilipinong Earl Cute, at doon yung malaki Amerikano, habang yung paligid, nagre-revive na, kami doon dalawa, mga kapatid. And I don't know ano nangyari sa akin, biglang lumabas sa bibig ko, sabi ko sa kanya, nung sinabi ko to, na shut up siya, sabi ko, Sir, if you really love them, you tell them the truth. The most loving thing you can do to a person ay sabihin ang katotohanan. At gumanon siya, mga kapatid. Nakaganon yung bigote niya. Hallelujah. Kinabukasan, kumilos ang Panginoon. Nagsorry siya sa akin, mga kapatid. Hallelujah. Sorry, brother. You are a true preacher of the Word of God. Hallelujah. Nadala lang daw siya ng emosyon. Tapos binigyan niya ako ng gift na grape juice, pang peace offering. Hindi ko ininom. Baka mamaya may lason yun, mga kapatid. Hindi natin alam ang plano ng kaaway. Alam ko sabi sa Bible, they shall drink on deadly thing, it shall not hurt them. Pero hindi ko nasusubukan, mga kapatid. Binigay ko sa mga kapatiran. Hallelujah. Bahala ka dyan, hindi ko inumin yan.
Kailangan wise tayo, mga kapatid. Hallelujah. Dito sa Park Church, ang sakit mangaral ni Bishop. Ang sakit mangaral ni Pastor Misha. Kasi mahal nila tayo. Sasabihin nila ang totoo. Mas priority nila na maligtas ka kaysa masaktan ang feelings mo. Minsan, masasaktan talaga ang feelings mo. Maligtas lang ang iyong kaluluwa. Come on, clap your hands to the Lord. Thank God for our pastor who preach holiness, who preach repentance, who preach about salvation, who preach about hell. They truly love us because they preach the truth. Oh God, salamat sa ating mga pastor na hindi iniisip yung tithes nyo, hindi iniisip yung offering nyo. May isa akong pastor na kakwentuhan last time. May ganito daw problema. Sabi ko, pagsabihan mo na. Sabi niya, baka di na mag-tithes eh. Salamat tayo sa Panginoon, hindi tithes ang habol sa inyo. Hindi offering. Maligtas kayo, yun ang habol natin, mga kapatid. It's always for the souls. It's always because of the souls. Dito sa church, dito ang lugar na wala ka dito para i-entertain. Wala ka dito para masahiin yung mga kasalanan na pinagagawa mo, mga kapatid. Nandito ka sa church para mapalaya ka sa pambubulag ni Satanas at sa kasinungalingan na tinanim niya sa isip mo. At habang pinipreach ang salita ng Diyos, the truth of the Word of God, ay pinislash lahat ng mga lies na tinanim sa isip mo. Hallelujah! So the only time na umalis na kayo sa church na ito, pag hindi na pinipreach ang truth. Pag mangaral na si Pastor Misha na, okay lang mag-preach kahit naka-brief lang tayo. Hallelujah. Yun na yung time na kailangan na natin umalis. Grabe ka naman. Hallelujah. Yan ang time na dapat umalis ka na sa church. Pero yung mga konting problema, huwag mo iiwan ang church. Pero hanggat ang church nangaral ng katotohanan, huwag kang matakot, kikilos ang Panginoon at aayusin niya lahat ng bagay. Pangalawa, umalis na kayo sa church na ito pag walang accountability sa mga nagkakasala. This church is a loving church, but through love, discipline. Kaya pag may mga nagawang kasalanan, meron tayong DA. Meron tayong disciplinary action. That's not to condemn you. That's restoration. It's to restore you. Hallelujah. Para ibabalik ka sa pulpit na walang sasabihin yung mga tao sa iyo kasi nagpasubmit ka sa proseso ng Panginoon, mga kapatid. And I'm proud to tell you, nasa Park Church lahat yan. Pinipreach ang katotohanan at binibigyan ng disiplina ang mga kasalanan na parang cancer sa church. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. I love my church. I love the church. Alas 11 na, di ko pa nasabi number 3. Next time na lang. Dito na. Ito na yung preaching talaga. Intro lang lahat yun. I love the church because Jesus loves the church. Ephesians 5:25, husband, love your wives, even as Christ also loved the church, na binigay niya yung sarili niya for the church. Lahat ng may mga asawa na mga lalaki, taas ng kamay. Hallelujah. Nung nalaman niyo ba yung mga kahinaan ng asawa niyo, iniwan niyo? Hindi. Tiniis niyo. Yung mabawang hininga pag umaga, tiniis niyo. Bungangera, tiniis niyo, mga kapatid. Moody, tiniis niyo. Hindi nyo inabandon yung asawa nyo dahil lang may flaws. You love her with warts and all. You embrace the imperfections, mga kapatid. At ang sabi ng Bible, ganun kamahal ni Jesus ang church at dapat ganun mo rin kamahal ang church. May mga magkakamali, may mga pagkukulang, may mga sablay, pero patawarin mo, ibigin mo, tiisin mo, maging patient ka at mahalin mo ang iglesia ng Panginoon. 5 minutes. And I think ang excellent example ng loving your church ay may kita sa buhay ni Pablo, mga kapatid. Nung inaral ko yung buhay ni Pablo, I am stunned sa kanyang commitment sa simbahan. It was an absolute, total sacrifice.
Sa sobrang mahal ni Paul ang church, he was willing to endure lahat ng sufferings and excruciating pain, mapakita lang na mahal niya ang iglesia. At mahal niya ang iglesia dahil mahal niya si Jesus Christ. And I pray that I could love the church like this. Nung nakita ko si Paul, paano niya mahalin ng church, Pastor Misha, nanliit ako. Maliit na nga ako, nanliit pa ako lalo. Na-intimidate ako. Grabe ang pag-ibig ni Jesus at ni Paul sa iglesia. Na sarili nilang buhay ay tinayanan nila para sa iglesia ng Panginoon, mga kapatid. Ang buhay ni Pablo ay isang fountain flowing with deep love for the church. Mula nung na-convert siya sa Damascus hanggang sunapugutan siya ng ulo, bawat anggulo ng buhay niya ay nakadirected, pouring his life for the church. Binigay na niya lahat ng oras niya sa church. Binigay na niya talento niya sa church. Yung gift niya, binigay na niya. Wala na siyang sariling buhay. He poured his life for the church. Nung nasa Ephesus siya, 3 years siyang nag-pioneer doon, and the Bible says, araw-araw sila nagba-Bible study morning hanggang gabi. For 3 years straight. Tinuturuan sila ni Pablo ng salita ng Panginoon. And the Bible says, mga kapatid, nung aalis na si Paul at nilipat na ng ibang church, the Bible says, lumuhod si Pablo sa harapan nila at nag-iyakan sila at nanalangin sila. At yung mga kapatiran, niyakap siya parang ayaw na siyang pakawalan, mga kapatid, dahil umiiyak sila, dahil alam nila, hindi na nila makikita ulit si Paul. Walang messenger, walang internet, mga kapatid, walang Facebook na pwede niyong i-like yung scratch the surface. Parang awa niyo na, mga kapatid. Wala sila nun! Kaya nag-iyakan sila because the Bible says they will never see His face again. And they were weeping and embracing because of that. Kaya nung umalis na si Paul, nagpadala siya ng letter sa Ephesus. Ano ang letter? Book of Ephesians. At ang sabi doon ni Paul sa Ephesians, I couldn't stop thanking God for you. Thanking God for you. Lagi ko kayong iniisip sa tuwing ako'y nalalangin. Sabi ni Pablo in Ephesians 1:15-16, I always pray for you and I always think of you. Kung sa modern term, parang sinasabi ni Paul, I miss you guys. I miss you. Ako, Park Church, lagi ko kayo namimiss. Lagi lang ako nasa internet, saya naman, revival. Bakit pag ako nandyan, di ganyan? Hallelujah. Hallelujah. Miss na miss ko kayo, mga kapatid. I miss. Church, yun ang sabi ni Paul. Nagbigay ng letter si Paul sa mga kapatiran sa Roma. Sabi ni Paul sa kanila, hindi ko mapigilan ang sarili ko, sabik na sabik akong makita kayo at ibigay ang aking spiritual gifts para makatulong sa iglesia. See? Ang totoong nagmamahal sa church, hindi ka naghahanap anong makukuha mo sa church. Ang iniisip mo, ano ang may bibigay mo sa church. Sabi ni John F. Kennedy, ask not what the country can do for you, but ask what you can do for your country. If I can paraphrase it, mga kapatid, ask not what the church can do for you, but ask what you can do for the church. Huwag kang maging consumer Christians na kailangan, yung gusto kong kanta, yung gusto kong preacher, kailangan kamayan ako, kailangan may treatment ako na ganito. Huwag mong iisipin paano ka paglingkuran ng church. Ang isipan mo, paano ako paglilingkuran ng church? Paano ako makakatulong sa church? Hallelujah. Nagpadala ng letter si Paul sa Thessalonica. Sabi ni Paul sa 1 Thessalonians 2:8, hindi ko lang gusto mangaral sa inyo ng gospel, pero sabi ni Paul, gusto kong ibigay ang aking buong kaluluwa. I want to pour out my soul for you. Ganon kalalim ang pagmamahal niya sa church dahil ganon niya kamahal si Jesus Christ. At sinabi pa ni Paul sa 1 Thessalonians 3:8, ang sabi ni Pablo, huy, alam niyo ba guys, ang dami kong problema dito, ang dami kong pagsubok, ang dami kong hardship. Pero pag inaalala ko kayo at ang inyong faith sa Diyos, napapalakas ako. Kayo ang source ng kalakasan ko. Tuwing nakikita ko ang church na nagmamature at naglilingkod sa Panginoon. Kaya sabi ni Paul, 1 Thessalonians 3:10, night and day I pray exceedingly na makita ko kayo face to face.
Lagi na lang tayong online. Face to face. Makasama ko kayo. Sa Philippi, letter niya, Philippians. Anong tawag ni Paul sa mga kapatiran sa Philippians? Philippians 4:1. Kamusta kayo? My joy, my crown, my beloved. Ganon ang pag-ibig ni Paul. At ito na sa Corinth. Hindi ko na-explain yung sa Corinth. Panoorin nyo na lang sa YouTube yung Salamat sa Tinik. And don't forget to click like, share, and subscribe, mga kapatid. Pinopromote ko na naman. Hallelujah. Dito sa Corinth, may mga false teachers na siniraan si Pablo. So sinulat ni Pablo ang 2 Corinthians, sabi pa ni Pablo, sinulat ko ang Corinth, hindi ng pen and ink, pero sinulat ko to with tears flowing in my eyes. How much I love you. Mahal na mahal ni Pablo ang iglesia, mga kapatid. Na dito sinulat ni Pablo ano yung mga pinagdaanan niya dahil sa pagmamahal niya sa church. Ang sabi ni Pablo, lagi akong nakukulong dahil lang sa pag-journey ko, mag-pioneer ng iglesia. Meron na ba sa ating nakulong dahil sa church? Wala, nakulong kasi pasaway. Pero wala sa atin nakulong dahil sa ating pananampalataya at pagmamahal sa Park Church, mga kapatid. Ilang beses nakulong si Pablo? 5 beses. Una, nakulong siya nung kasama si Silas. Pangalawa, nakulong siya nung kapwa Hudyo sa Jerusalem. Pangatlo, nakulong siya nung ginawa siyang volleyball ni Felix at ni Festus. Pang-apat, nakulong siya na house arrest siya doon sa Roma. Excited na siya makita ang church sa Rome. Pagdating sa Rome, hinuli siya in house arrest. Hallelujah! Pero yun pala, kalooban ni Lord para masulat niya yung Philippians, Colossians, and Ephesians. Sabi ni Lord, ikulong kita para makafocus ka sa writing ministry mo. Dahil babasahin niya ng Park Church 2,000 years after. Oh, hallelujah. May purpose lahat ng bagay. May purpose lahat ng bagay. Sometimes your suffering is not for you. It's for the sake of others. God allows you to suffer because your suffering will be their source of strength. Pumula kayo, mga kapatid. Panglima, nakulong si Pablo nung time ni Emperor Nero. At dito niya sinulat yung last letter na sinulat niya. Ano yun? 2 Timothy. Doon niya sinulat yung, I have fought a good fight, I've finished my course, I've kept the faith. And then doon siya pinugutan ng ulo. See? Hindi nakulong si Paul dahil sa krimen. Hindi siya nakulong dahil may ginagawa siyang kasamaan. Nakulong siya dahil sa dedication niya sa mga simbahan. He loved the church so much that he suffered greatly. At sabi pa ni Pablo, nilatigo siya 39 lashes for 5 occasion. Kasi yun ang standard na paglatigo eh. Kailangan 39. At 5 beses siyang na-lash ng mga kapatid, nalatigo sa likod. Ilan yun, mga kapatid? 39 times 5? 195 lashes in his back. Hindi man natin ma-imagine itsura ni Pablo, pero na-imagine natin yung kanyang likod. Puro na parang karneng kinatay yung kanyang likod. At saan niya nakuha yung mga lashes na yan? Para lang bisitahin yung church. Para lang mangaral, para lang mag-pioneering. Tiniis ni Paul lahat yun. Alang-alang sa iglesia, mga kapatid. Hallelujah. 3 beses siyang pinag-aampas ng rod. Una sa Macedonia, pangalawa sa Listra. Nung nasa Listra siya, hallelujah, kinaladkad siya ng mga tao, pinagkugulpi siya, pinagbubugbog siya, inapakapakan yung mukha niya, mga kapatid. Iniwan nila si Pablo na puro dugo yung kanyang mukha, yung kanyang ulo nakahandusay doon sa labas ng Listra na iniwan nila dahil akala nila patay na. Tiniis lahat ni Paul yun para sa church. Akala nila patay si Paul, pero yun din yung time na nakarating ng 3rd heaven si Paul. May purpose lahat ng bagay, mga kapatid. Hallelujah, may purpose lahat ng bagay. But what my point is, gagawin ni Paul ang lahat, alang-alang lang na maalagaan niya, makamusta niya ang iglesia. Dahil sabi ni Paul, ganito kita kamahal, Lord, paglilingkuran ko yung anak mo. He suffered in the dangers of water, sabi niya, kasi wala pa namang airplane noon, barko yun, mga kapatid. At sa barko na yun, ilang beses siyang na-shipwreck. Sa barko na yun, ilang beses niyang naranasan yung malakas na bagyo, matataas na alon. Pinagdaanan ni Paul lahat yun para lang makapag-pioneer ng mga iglesia. Shipwreck, mga kapatid, sinabi niya pa, lumutang siya sa dagat, magdamag, puno ng takot. Naglakbay siya ng milya, pagod na pagod, ilang gabing walang tulog, nakaranas ng gutom at uhaw. Hallelujah. Nalamigan, hindi maayos ang kasuotan.
Lagi siyang nalalagay sa panganib. Nung new convert siya, niligtas siya ng mga apostles, nilagay siya sa basket para lang makatakas siya, mga kapatid. Ito, brothers and sisters, ang dinanas ni Apostle Paul para sa iglesia. Pero sa kabila ng pagsubok, patuloy si Paul na naglingkod at naghayag ng salita ng Panginoon. Do you love the church? Do you love the church? Do you love the church? Even when it hurts, kahit may afflictions, kahit may persecution, kahit may suffering, can you still love the church? Kung si Pablo binigay niya ang buhay niya para sa iglesia, tayo, umulan lang, di na mag-church. Nagtampo lang, ayaw na mag-church. Sarap mong ilatigo, mga kapatid. Ilatigo kaya kita. Pero si Paul, walang excuse. Latigo, shipwreck, gutom, uhaw. Sabi ni Paul, walang makakapigil sa akin na magtayo ng iglesia ng Panginoon. May mga kaluluwa, because of souls, I will endure the sufferings for His name. Hallelujah. Dapat tayo rin ay handang magsakripisyo, magsumikap, magtiis para sa church. Kung mahal mo talaga si Jesus, mahalin mo ang iglesia. At humingi ako ng konting record dito sa Book of Life. Mga kapatiran sa Park Church na more than 20 years na dito sa church. Thank you for loving the church. Thank you for the faithfulness of the church. Of course, number 1 sa listahan, Sister Connie Manuel, mga kapatid. Pitos pa lang kami ni Pastor Misha, andito na siya. And she dedicate her life for the church. Rara family, Tatay Matt, Nanay Lascunya, Nati Laresa, Ronald Madilar, Nazareno family, Cabreros family, Makabata family, Tess Rosales, Delia Esperanza, Esperanza family, Thailand family, De La Paz family, Reyes family, Macanep family, Nanay Kamba, hallelujah, Sister Sofia Quevedo, lola ka na rin, hallelujah, Sister Sofia Quevedo, Rebecca, Salcedo family, Nanay, Ilay ba to? Eli, Tatay Ben, Sister Feli, Prestosa family, Piazza family, Obidos family, Quinto family, at alam ko marami pa akong hindi nabanggit. Thank you for loving the church. Kahit maraming pinagdaan ng bagyo at pagsubok ang Park Church, andito pa rin kayo. Thank you for loving the church. Tumayo tayo lahat, palakpakan natin, purihin natin ang Panginoon, mga kapatid. May panahon mapapagod ka for the church. May panahon maubos yung pera mo for the church. May panahon masasaktan ka for the church. But thank you for loving the church even when it hurts. Ang tanong sa atin ni Jesus ngayon ay pare sa tanong ni Jesus kay Pedro, lovest thou me more than this? Kung talagang mahal mo ako, anong sabi ni Jesus Christ? Feed my sheep. Feed my lamb. At higit sa lahat, hindi lang si Pablo ang nagdusa para sa church, but even Jesus Christ. He was betrayed, iniwan ng mga disciples bago siya i-crucify. Yung mga taong pinakain niya, pinagaling niya, sumigaw ngayon, crucify him, crucify him. Pinagtawanan, dinuraan, pinaglaruan ng mga sundalong Romano. Brutal siyang inampas ng latigo, punit-punit yung kanyang laman, korona ng tinik nilagay sa kanyang ulo. The darling of heaven was crucified with the criminals. Pero kahit sa sobrang sakit at sobrang hirap, Jesus loved the church even when it hurts. Acts 20:28 again. Take heed therefore unto yourself and to all the flock over which the Holy Ghost had made you overseer, to feed the church of God which He hath purchased with His own blood. I love the church. There's no place like the church. Nothing is more fulfilling kundi magtrabaho sa iglesia. It is my supreme joy to labor for the church. That's why, saints, I encourage you again, pray for your church. Support your church. Protect your church.
Cooperate your church. Bless your church. Love your church. And above all, be the church of the living God. Taas natin ang ating kamay. Amang banal, Lord Jesus. Salamat sa church, Panginoon. Lord, tulungan mo kami na mahalin ng iglesia. Hindi lang sa salita, kundi pati sa gawa. Help us to be more patient, understanding, and forgiving to one another. At ang aming pag-ibig sa iglesia ay magiging patotoo sa mundo na tunay na buhay ang aming Diyos na pinaglilingkuran. In the name of Jesus.